Good morning mga kabangas. Mayong buntag today is Tuesday, October 1. Actually nag-duty ko karon kay absent ko yesterday. Ay akong anak bago lang pod nakagawas na admit. No? Na-admit siya. Then gahapon lang po nakagawas grasya sa Ginoo. And akong liog po dok mag 2 weeks na ni akong pagaw. Medyo digid maayo kong tilaok. So ang advice sa Dr. Ani is totally voice rest. But dili malikayan mo duty man kita kay lisod man kay di mo duty. No, so daghan kaayo mga panghitabo mga kabanga sa kinabuhi nga sometimes mga things nga wala nato gina-expect nga mahitabo but it happens, no? So bago lang na kagawas gikan pagka hospital akong anak, and by Wednesday last week I was informed nga my older sister, akong igsoon nga tuanas kamigin, was confined at the ICU sa Camiguin Hospital, Mambahaw because of excuse me, cardiac arrest. And it's so hard kay igsoon maguna ko na niya bugat ba nga makabalita tag manginan sa atong minala sa kinabuhi. Sudden bito kay kalit. And just yesterday afternoon I was informed that my older sister, Ate Venus Kider Hail, minyo naman siya, was already pass away. So bugat mga kabangas because bisag dili kay mi sige kita sa kinina kong igsoon, kinina ko mga magulang. But remember, blood is thicker than water. Na naman may tagsa-tagsa ka pamilya, so nanginabuhi, nangindahay. But sa inani nga situation, dili malikayan, makahilakta, mag-ulta. And medyo bugat. But isa lang ang maghatag comfort nato sa kalibutan mga kabangas, mga ma'am and sir. In times sa inani nga mga situation, only Jesus Christ, only God, according to Him, according sa precious word, dili man siya muhatag og mga pagsulay problema sa kinabuhi nga dili nato makaya i-handle. So kani nga pangitabo karon, although sakit, bugat sa kasing-kasing, but naaragya po ni sa kamot sa Ginoo. Siya ragya po nasayod ani mga kabangas, no? So ako, this coming Friday, magbiyahe mi together sa among papa, sa among amahan, magbiyahe mi karong Friday. Kay pagka Saturday, ilubong na, pahamtang na sa kaulayang pahulay akong igsoon. So medyo sakit bugat mga kabangas, but atong dawato ng kamaturan that death is inevitable. Death is inevitable. Ginura may nakabaluan na once our appointed time comes, wala na tayo mahimo, dili na makapugong. Wala na yung makapugong. Even if you have millions of money, even if you have everything in your life, once death knocks you up or called you up because it's already your appointed time, dili na makapugong imong millions,
kung naamang ganing. So usa lang ang akong masulti mga kabangas sa in times like this, we need to comfort ourselves with the grace of God. Sa iya rin yung grasya. Wala man tayo mo anak. No? Muagi magitatanan anak. At his own, at our appointed time. No? At the appointed time. So, despite anak, thankful kaya punta sa Ginoo, we are still alive and kicking, and still ang Ginoo nag-proteher nato, nag-protect nato. Atod pa sa pulong ni Paul sa Bible, pulong sa Diyos sa Bible nga gisulat ni Paul na ang kamatayon kadaugan man. Kadaugan man ang kamatayon. So, anak lang mga kaigsuunan, mga kabangas, no? So, duty sa ko karon nangyawat ang pobre, absent ko gapon, absent pod ko karong Friday. So, sige lang. God knows our heart. So, sa tanan nag-condolence, salamat kay sa inyo, mga ma'am and sir, mga classmate, mga kaila, mga kabangas, mga friends. Salamat sa inyo. Despite sa kong tingog pagaw na, but padayon lang yapon. Padayon lang. No? Padayon lang. So much for that. Daghang salamat mga kabangas. Thank you sa inyong mga pag-ampo. Thank you sa inyong mga paambit sa inyong kasubo. Diri ka na. Salamat mga kabangas, mga ma'am and sir. Salamat din sa inyo. God bless everyone. Babu. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one is forever. And now you're in the stars. It's so hard to say goodbye.